Come on, everybody. Si Uji ang ano, let's stand up. With a grateful heart. Hallelujah. Come on, everybody. Let's arise and be in the presence of the Lord. Come on. Are we excited to give Him glory today? Are we excited? Are we excited to give Him praise? Yun na nga, dahil araw-araw ka naming pupurihin, O Diyos. Hallelujah! Come on, let's shout. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Everybody, araw-araw kagalakan, araw-araw ang Diyos, araw-araw ang Diyos. Come on, let's sing. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iwan, araw-araw ang Diyos. Let's shout. Araw-araw ang Diyos. Come on, with a grateful heart, let's sing. Ano mang maging panahon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 oh-oh. Come on, let's clap our hands. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw. Every day, O Lord, belongs to your name. All our praises. Come on, once again and say, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Hallelujah. Araw-araw, O Diyos. Come on, let's sing. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, yes, Lord. Ano mang maging sitwasyon, ikaw lamang ang pupurihin at wala nang iba. Everybody! Whoa-oh, whoa-oh, oh, we praise your name, oh God. You are here, Lord. Come on. Lahat ng pinagpala ng ating Diyos na buhay, all through our days, come on, ibigay natin ng malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. At sabihin, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala. Everybody, people of God, let's sing. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Because God is here, He is alive in this place. Wala kang katulad, Panginoon. wala kang katulad. Everybody! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Come lalala on. kang katulad. Maging panahon. Let's declare. Sabihin mo sa ating Diyos na buhay, ano mang maging sitwasyon, Panginoon, ikaw lamang aming pupurihin. Pwede ba nating ilakas at sabihin, ano mang maging panahon, Ano mang all through our days, O Lord, belongs to your name. maging sitwasyon, Ikaw lamang. Oh, ano man, ano man. Let's shake it up. ano mang pagkakataon, Everybody. ano mang maging sitwasyon, Ikaw lamang. ika'y pupurihin, Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. What a great and wonderful
Sunday we have right now. Dahil ikaw lamang ang Diyos na aming hinahanap tuwi-tuwi na. Come on, everybody! Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Hinahanap-hanap. Come on, let's shout. Jesus, ikaw ang hanap ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap Ng buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap Ng buhay ko. hinahanap-hanap. Ng buhay ko. Hallelujah! Oh, we praise your name, O God. Ikaw lamang ay sapat na, O Diyos. Come on, everybody. Sing. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagad ng kasiyahan. Tunay na nagdarama ko. Hallelujah. Come on, kapatid. Everybody, let's sing it out loud. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakilain ka. Come on, people of God, let's say, ikaw ang hinahanap ko Sa buhay kong ito. pag wala ka, ay di makontento. Tuwing Sumasamba sa'yo. mon. Sagad ng kasiyahan. Everybody, let's rejoice Ang hinahanap ko. sa buhay namin ito, Panginoon. Wala ka. Ay di makontento. Tuwing Sumasamba sa'yo. sagad-sagad ng aming kasiyahan. Tunay na nagdarama. Hallelujah! Come on! Wala na nga masigit, wala na mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Come on, let's sing. Wala na nga masigit, wala na mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Come on, let's raise our hands and sing. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang aming pasasalamat sa Diyos. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang aming pasasalamat sa Diyos. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Hallelujah! Salamat, Panginoon. We have a wonderful service to worship your name, O God. Come on and sing. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Na iyong binigay sa amin, O Diyos. Everybody, let's shout it out loud and say, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Yes, Lord. Ako'y magsasaya
sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi namin kayang sukatin o Diyos. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come on, let's sing it out loud. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin, O Diyos. Nagmahal sa akin, na katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, patuloy lamang tayo magsaya at sabihin, buhay ko nang purihin ka. Come on, everybody. Let's express our love in all thanksgiving that belongs to our King. Everybody, let's declare, buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin Come on! We have limit ourselves to give our praises, the highest praises that belongs to His name. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang iba. Everybody! Shake it up, shake it up! Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang iba. Isip pa, kundi Come on, pasalamatan everybody, let the congregation sing. Come on. Salamat, Panginoon. We have a wonderful day to worship your name, O God. Come on, let's sing. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. hallelujah. Ako'y magsasaya. Minsan pa kapatid, let's sing. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. walang iba. Walang ibang nagmahal sa akin. Ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Tila ikaw, Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. Hindi ka nagbabago at nagkukulang kailanman. Thank you, O God. Hallelujah. Thank you, Panginoon. You are here in the midst of us, Panginoon. Your overflowing presence is here right now, O God. Salamat, Panginoon. Kaya naman, habang tayo patuloy na nagpupuri sa ating Diyos na buhay, balikan natin ang salita ng Diyos sa awit 9 verses 1 to 2. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Amen. Kataas-taasang Diyos na pinili kang ibigin. Kataas-taasang Diyos na mahamaging Diyos. Naghihintay ng iyong papuri at pasasalamat para lang sa Kanya. Come on, as we sing this song, let this be our prayer for today. Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aming pamilya. Maghari ka sa lahat ng dako ng mundong ito.
Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Come on, people of God, let's sing. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Come on, let's sing. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Yes, Lord. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Come on, let's sing. Ang tanging mananatili ay iyong sinabi. Yes, Lord. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Come on and shout. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo'y kaligtasan. Let's fill this up with the highest praise. Come on, purihin natin siya at sabihin, maghari ka. Hallelujah! Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Na ikaw ang masunod ang iyong kalooban. Come on and sing. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo lamang, sa iyong kaharian at kapangyarihan at kalwalhatian. Everybody, let's proclaim. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Panghawakan natin ito at sabihin, sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, sambitin mo, ang ngalan mo ay kaligtasan. All the adoration that belongs to His name. Come on, kapatid. Oh, Diyos na langit. Speak it up, come on and sing. Dakila at kailanman, huwag kang titigil na purihin ating Diyos na buhay. He is here with us. Oh, Diyos na langit. Oh, dakila ka. Dakila at kailanman di mahihigitan, kailanman ang ngalan mo ay kaligtasan. Oh, ang iyong kaharian,
humble heart. God is listening to you right now. Dakila at kailanman di mahihilipan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Yes, Lord. Tunay nga pagkariin mo ang aming buhay, Panginoon. We just want to praise you, O God, sa iyong lining, Panginoon, sa iyong presensya. Panginoon, ang nais ko, kaganahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugong, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan, O Diyos. Matatagpuan sa iyo lamang. Can we surrender everything to right now? The feet of God and sing. Mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. All the praises and all adoration may be satisfied to your kingdom, O Jesus. Hallelujah. Glorify. Mga kapatid, let's sing. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Nagbabago pangako mo, salita mo'y manghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Come on, lift up everything to Him and say, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Come on, mananatili sa iyong lilim at Come on, let's shout. sa dakong Mananatili kami, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Come on, kapatid. This is the great time that we can offer our best worship and praises that belongs to His name. Kaya naman, kapatid, do not limit yourself right now. Give all the highest praise. Ang papuri namin sa iyo. Ang pagpuri ko sa iyo Lift up your voices. Lift up your voices. O Panginoon. If you want to shout it out loud, come on, kapatid. Sa iyo magpakailanman. With you right now in God. Pagpuri ko Oh. langit sa iyo. Sa iyo lamang iniyan. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos. Sa iyo Come on, ang papuri. pagpuri ko langit
wonderful Sunday to bring back all the glory, all the highest praise that belongs to His kingdom. Truly, indeed, O Jesus, pinagtampo mo ang bawat isa, Panginoon. Nasumbukan namin ang iyong kagandahan, ang iyong presensya, O Jesus. We thank you that we have a God to call upon to your name, Jesus. We have a wonderful God that we can ask, that we can hope for, O God. Salamat, Panginoon, na may lilim kaming mapupuntahan. Kat kami, lilim na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Lilim na nagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, God. Na nakita mo na hindi ka nagkukulang at hindi ka nagbabago. Na tapat ka at totoong Diyos ka sa bawat isa, O Lord. Yes, God. As we continue to give our worship service to you, Panginoon, Lord, as we receive your word, Panginoon, ikaw ang aming naranasan ngayong umagang ito. We ask for your presence and your anointing power, O God. Na ikaw lamang aming makikita ngayong umagang ito, Lord. That we can be transforming Christian, Panginoon. A lively Christian, O Lord. That with that can fully worship your name, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa katakilaan at sa kagandahang loob na binigay mo sa amin bawat araw na habang kami nabubuhay, O Lord. Ikaw lamang aming tinataas at tinadakila sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise God! Hallelujah! Are you excited to receive God's word? If you're excited, I'm excited as well. Let's first have a short prayer. Yuko po tayo. Hallelujah, Jesus. Lord, we honor you and we glorify you, Panginoon. Salamat po sa panibagong linggo na binigay ninyo sa amin ngayon. At muli kami po ay nagtipon-tipon sa church na ito para kayo po'y paparangalan at papurihan, Panginoon. Lord, my prayer is for you to open our hearts, our mind, our soul, so that kung ano man po, Lord, yung marinig namin, ito po ay may apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, I surrender everything to you, Lord. Use me as your instrument, Lord, na kung ano man pong salitang lumabas sa aking bibig, ito po ay walang maihayag at maitaas, kundi kayo lamang, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sabihin nyo naman sa katabi mo, maganda ka pa sa umaga. Yes. Alam nyo, grabe ang praise and worship, tagus sa puso. Mananatili sa iyong lilim. Diba? Isn't it wonderful to feel that we are all under the shield of God? Amen? Amen? Diba? Going to church, listening to the Word of God, it's not just informational, but also transformational because it changes our perspective, it transforms our heart. Diba? And sometimes when we Google, ang dami nating information na natututunan. Tama po ba? Sometimes, information overload, pero walang revelation. Amen? But listening to God's word, yes, it will provide information, and I pray that will also give us revelation to our hearts. Are you ready to listen? Amen. Okay, baka hindi pa nagla-lunch yung iba dyan. Okay? Okay. Ilabas ang ballpen at ang notebook because we are about to begin. Fasten your seatbelt. Ayan. So before we start, ayan, hindi pa pala bukas yung aking clicker. Excited eh. Excited masyado. Ayan. So before we start, I want you to look at the picture. Now, what are you seeing at the picture? It's a jar, maaring jar, maaring vase, and kung titignan mo yung vase na yan, maganda siya, pero sa perspective ng ibang tao, it looks simple.
Di ba? And this jar actually originated from Japan. And it is called, basahin niyo po, kintsugi art. Sabihin niyo nga, kintsugi art. Parang natsugi, chinugi art. Kintsugi art from Japan. So, in Japan, what is kintsugi art? Actually, if we're going to look at the jar, kapag may nababasag pala sa kanila na ceramic, pwedeng plate, pwedeng baso, pwedeng mug, pwedeng tasa, instead of the Japanese throwing it away, they tend to fix it. Diba? So actually, itong jar na to, matindi pala ang pinagdaanan niya. In reality, it looks whole, but it is broken. So what happened? The Japanese people, pinagtagpi-tagpi nila yung sira-sirang jar using gold. Di ba? Actually, pwede naman nilang gamitin yung regular glue or regular clay para mabuo yung jar na ito. Tama po ba? So what are they trying to tell us? These people are trying to tell us that there is beauty in brokenness. So ano nangyayari? Pinagtagpi-tagpi yung jar, no? And it becomes more valuable, no? Nagiging expensive siya in the market. If they sell it to the market, siguro kasing presyo yan ng gintong relos mo. Diba? If they sold it in the market, siguro sing presyo yan ng diamante, katulad ng earrings mo. Tama po ba? So these people are trying to tell us that there is beauty in brokenness. That in the middle of your brokenness, in your flaws, there is perfection. Mas maganda yung pwedeng kalalabasan. Kaya kapag ikaw ay nakaranas ng natsugi, sinong natsugi dito? Kintsugi art. Okay? Okay, so why am I showing this? No? So again, looking at the screen, di ba kung titignan natin yung screen, it looks clean, it looks simple, no? It's color green, my favorite color. But what if nagkaroon siya ng crack, nagkaroon siya ng damage, nagkaroon siya ng gasgas, hanggang sa maging broken pieces na siya. So that is the title of our topic for today. Broken to pieces. Sabi mo nga sa katabi mo, broken to pieces. Broken to pieces. Now, tayo bilang isang tao, di ba kapag when you say broken, literal sira, nawarak, nagpira-piraso. Tama po ba? Tayo, bilang isang tao, kapag meron tayong gamit na broken, nasira, di ba we tend to throw it away? Di ba? Kasi hindi mo na siya magagamit. So for short, kapag may nasira, you reject it, you throw it away instead of us fixing that thing. Di ba? May nasira yung cellphone mo, ayaw nang umilaw yung screen, what do? Tapon mo na lang. Bili ka na lang ng bago kasi ganun ka kayaman. Sana all. Kada version ng iPhone meron ka. Minsan nga kahit hindi pa sira, tinatapon na natin. Tama po ba? Why? Why do we tend to throw it away? Because fixing a broken thing requires time, di ba? Requires effort. Tapos gagastos ka pa, madali lang din masisira, di ba? And it requires, parang nakaka-stress. Kakagawa lang, sira na naman, di ba? But if that mindset, in-apply natin sa tao, di ba? It becomes dangerous. It becomes alarming. Pwede ba na pagka nagkaaway kayo, palit ka na agad ng jowa? Pwede? Pag na-stress ka sa trabaho mo, lipat ka na ng trabaho. Pwede rin? Tama po ba? Pero if it becomes your habit, it becomes alarming. Why it's alarming? Because a lot of us here, siguro lahat tayo, we are broken people. Tama po ba? Walang nag-i-amen, ako lang ata ang broken. Si Sister wala lang ata ang broken. Tama? Why? Bakit hindi natin alam na may brokenness pala, na may pinagdadaanan pala yung katabi natin? Why? Because it's possible to look whole on the outside, but broken in the inside. Yan, hugot. Ulit. Why? Because it's possible to look whole on the outside, but broken in the inside.
Hugot talaga. Hugot. Di ba? And sometimes, hindi natin nare-realize na yung kasama natin meron palang matinding pinagdadaanan. Tama po ba? And sometimes, brokenness, no, as a person is a result of sin. Ito yung kasalanan. Now, in the Bible, yan ang sinasabi nila. In the Bible, in the scripture, brokenness is a result of sin. Ito yung kasalanan na pumapasok sa puso natin. Amen po ba? Amen. And I come to realize, no, broken. If you're going to read broken, yung salitang okay ay nasa salitang broken. Di ba? Ulitin ko. Yung salitang okay ay nasa salitang broken. Bakit? Kasi you need to be broken before ka maging okay. Amen po ba? Yun na tinuturo sa atin ng scripture eh. Tama po ba? Hindi naman pwede nating i-deny, okay lang ako. Nakita mo si kumari mo, no? After 5 years, kumari, kumusta ka na? Okay lang, pero pagkatalikod mo, itong kumari ko, ito yung dahilan kung ba't ako naghirap eh. Ito, pag nakikita ko to kumukulo yung dugo ko eh. Di ba may ganun tayong mentality? Di ba? May nakasagi ng sasakyan mo, nagka-dimple. Ayan, dimple na naman. Pag nag-sorry yung nakabangga sa'yo, sorry ho, pasensya na po, magbabayad ako. Sabi mo, okay lang. Pero pagkatalikod, kakagawa lang niya sa insurance, kakabayad ko na sa insurance, di ba? And sometimes, ganun ang ginagawa natin. It's because it's possible to look whole on the outside and broken in the inside. Even our Bible story heroes, they are all broken. Moses was broken, di ba? Si Moses, inutusan siya ng Panginoon na kausapin ang paraon to free the Israelites. Diba? But Moses has difficulty speaking in front of people. He was broken. Si Noah, bata pa lang ako, hindi pa ako Kristiyano, kilala ko na si Noah, diba? Hero natin yan. Siya yung gumawa ng malaking barko, no? Malaking arko, lahat ng mga hayop, pinasakay niya doon. But even Noah was a drunkard. He was broken. Diba? Especially Jonah. Diba? We have talked about Jonah 3 weeks ago. Talagang he did it on purpose na tumaliwas sa utos ng Panginoon. And he was broken. Even Jesus Christ, he felt broken. Tama, he felt broken nung namatay si Lazarus. Jesus wept. And it sounds like Jesus was broken to me. Diba? So, there are lots of brokenness. So, according to my source, yan. Kung kayo may source din ako. So, sabi sa Bible, there are types of broken heart. So, isa-isahin natin. No? Ngayon, as we go to this lesson, kindly iskoran nyo yung sarili ninyo. Tingnan natin kung sino makaka-perfect. Tama po ba? Amen? Okay. So, first type of broken heart is a heart broken by betrayal. This is the common form of betrayal. Diba? Sometimes, kasi diba pag broken tayo, pag may narinig tayong salitang heartbroken, ang naididikit natin sa salitang yon, brokenness dahil sa jowa, diba? Yung ang tagal-tagal mo niligawan, 2 taon na, hindi ka rin naman pala sasagutin, pinaasa ka lang. Diba? This is the common form of betrayal. And sometimes, kahit sa work, diba, yung pinagkaingat-ingatan mo na record, no? Natiwalang-tiwala sa'yo yung boss mo, but then, he gave the task to another person and it felt like na-betray siya. Di ba? And sometimes sa mga anak natin, na pinaka-iingat-ingatan natin na ayaw nga nating padapuin sa lamok eh. Tapos hindi sinunod yung sinasabi natin, we felt that we are betrayed. Amen? Mukhang maraming broken dito. Walang nag-amen. Nakaka-relate. Okay, 1 point. 1 point for me. Check. I am broken through betrayal then. Di ba? Next. A heart broken by being sidetracked. Now, in the Bible, when you say being sidetracked, ito yung heart na not working properly.
Tama po ba? Di ba kaya tayo may puso, the main task or the main responsibility of our heart in our body is to pump blood and to pump oxygen. So what happened kapag mayroong parte ng katawan natin na hindi nadadaluyan ng dugo at oxygen? Di ba namamatay? Nagkakaroon ng ischemia. So, but according to the Bible, ito yung puso na not working properly. If your heart is not working the way God wanted to do it, it is in the broken condition. Brokenness din pala yun. No? Yung let's say for example, may pinapagawa sa atin ng Panginoon, but then again, we choose na lumihis, we choose na iba na lang ang gawin natin, it's considered brokenness. Di ba? So that's 2 points for me. Nakailang points na kayo? Di ba? I was broken. No? Kasi most of the time, kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, di ba? Kasi sometimes, because of these worldly things, yun na ang nagiging pamantayan natin. Amen. Kaya nga tayo nandito palagi sa church because we have to renew. We have to renew our faith so that sa darating na linggo, tayo ay equipped ng salita ng Panginoon. So that every time na may kaaway na darating, alam natin kung paano natin lulusutan yon. Amen po ba? Amen. Because God is good. Diba? Next, unthankful heart is a broken heart. Brokenness din pala yun, ano? Diba? And sometimes, we forgot to appreciate everything and everyone around us. Panay tayo complain, no? We always blame others. We always look on the dark side instead of us having an open mind. We keep on looking doon sa flaws nung kasama natin. Doon sa flaws nung asawa natin, doon sa flaws ng anak natin. So tayo, bilang isang Christian, hindi natin na-fulfill yung purpose na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Tama? Kaya naman, sometimes, most of us are complainer. Ay, naging complainer din ako before. Diba? Sinong madalas mag-complain dito? I am not guilty. Kaya nung ginagawa ko tong slide na to, sabi ko, Lord, ba't parang ako lahat yan? Parang ako lahat to. And then, tumatagos sa puso ko, ay, iba pala ang pag-uugali ko based doon sa gusto ng Panginoon. Amen? Kaya, even in the middle of your brokenness, there is still beauty. I-appreciate pa rin natin. Tama po ba? Tama. Naku, gutom na ata sila. Nakakaantok na ata. Gising pa ba kayo? Okay, relatable. Kaya tahimik, walang umi-amen. Next type of broken heart is a hard heart. Matigas na puso. Di ba? They cannot forgive, they cannot forget, they cannot move on. And sometimes, doon sa katigasan ng ulo natin, imbes na tayo yung magparaya, tayo pa yung pinaparayaan. Di ba? And sometimes, tayo bilang mga Christian, di ba, sometimes kahit na hindi naman natin ginawa, sometimes tayo na lang ang nagpaparaya. And it feels wonderful. Di ba? Parang nakakapanliit, but it feels wonderful na ikaw yung nag-give way doon sa kaaway mo. And it's a sign of maturity. It's a sign of being a matured Christian. Amen po ba? Amen. So tingnan nyo yung mga katabit nyo kung broken-hearted yan. No? So this is the time where you connect to those people na naka-encounter nyo, na nag-contribute sa brokenness nyo. Diba? Baka kailangan yung taong nakasira sa'yo, yung taong niyurakan yung pagkatao mo, yung para kang bubble gum na ninguya, na tinapak-tapakan, di ba? Ang sakit naman. Lord, hugot naman to, Lord, hugot. Sometimes sa social media, you know what, ito napansin ko lang pag pumunta ka sa social media, ang daming broken. Tama po ba? Specifically, Facebook. Di ba? Facebook. Pero, ito napansin ko lang sa ibang social media accounts, sa Facebook, maganda yung mga pinopost nila. Pero sa ibang social media accounts, like Twitter, broken pala sila. Bakit? Ano bang meron sa Facebook? Ang daming hugot sa Facebook no? Grabe.
Di ba? Basta ka sumunod, basta ka gumanyan, gulatin mo yung katabi mo, ganito, ganyan. And grabe, the social media is becoming an effective influencer. Hindi lang sa atin, pati mga bata. Di ba? And it becomes alarming kasi imagine mga batang maliliit, instead of them enjoying yung labas, na naglalaro sa labas, nakatutok na sa cellphone. So ang nangyayari, yung information na dapat na hindi pa nila nalalaman, di ba, nagiging open na sa kanila. So ano nangyayari ngayon sa mga bata? Matured na ngayon. Dati, nung 5 years old ako, hindi ako marunong mag-English eh. Ngayon, ang mga bata ngayon, di ba, Harry Potter na, no? Ang mga bata ngayon, ang mga accent nila talagang pagalingan ng English. Wala nang marunong mag-Filipino. Kaya hirap na hirap kami ni Marga sa Filipino subject at saka sa arilang panlipunan. Di ba? So as a parent, syempre, ito guys, advice. Unsolicited advice. No? As a parent, if we love our children, please don't give them gadgets. You know, the effect of gadget, it's like a drug to their system. Nahahanap-hanapin nila na hindi nila gagawin yung pinapagawa mo hanggat walang gadget. I've seen it. Minsan naaawa ako sa mga parents na pumupunta sa clinic, yung mga anak nila hindi na nila makontrol. And tayo bilang mga parents, bilang mga magulang, our purpose is to guide our children. 'Di ba? Hindi na dati ang mga tao, ang mga pasyente patandaan ng malalabong mata. Ngayon pabataan na. Grabe Iba na talagang society ngayon Gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Nakaka-relate Ilang score na? Hard heart? Uy, 4/4. Ako yan Minsan matigas ang puso ko, talagang tinitiis ko. 10 years nang nakalipas, yung high school friend ko na inaway ako, nung nakita ko, bahala ka dyan. Sino ka ba? Di ba? 15 years nang nakalipas, yung nakasakit sa akin, yung nag-cause ng paghihirap ko, nakita ko dyan, ano ka ngayon? Di ba? Next. Ito yung sinasabi ng Bible, a heart broken by sin. Diba? This is the brokenness that the Bible is exactly telling us about. Now, our attitude towards life is usually a result of brokenness. Kung paano tayo mag-respond sa circumstances. Tama? Tama. Maaaring selfishness is a result of brokenness. Tama po ba? O kaya ka mean, kaya ka complainer, kaya ka pessimist, arrogant, pride, being critical, defensive, could be a sign of brokenness. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Kaya siguro TikTok yan. He looks whole on the outside, but deep inside, it's broken in the inside. Uy, kumakapit na kay girlfriend. Joke lang. Diba? Do you believe? Because our life, ito katandaan nyo mga kapatid, we should value what God values. Amen? Kailangan pahalagahan natin kung ano yung pinapahalagan ng ating Panginoon. Diba? Your life, kahit na yurak-yurak ka na, wasak-wasak ka na durog ka na, God still values you. Kahit na lubog na tayo sa kasalanan, kahit duming-dumi na yung itsura natin, na feeling natin wala na tayong pag-asa, God still values you. Why? Because there is blessing in brokenness. Amen? And sometimes, pagkakaharap na natin yung problema, what do we want to do? We want to get over it. Tama po ba? We want to get over it. So ito yung problema, gusto mong over it. Minsan, dahil ayaw mong resolbahin yung problema na yan, liliko ka pa, pupunta ka pa sa kanan, shortcut ka, kakanan ka. Minsan pupunta ka sa kaliwa. But what if, my dear brothers and sisters, that the only way for you to overcome that brokenness is to pass through it. Kailangan mong tahakin. Kailangan mong pagdaanan. Tama po ba? Because there is no brokenness. Because during the time na we are broken, mas effective ang grasya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So kailangan pala nating pagdaanan, So, ang score ko,
5/5. I experienced betrayal, sidetrack, most especially, kasi kadalasan, ako nasusunod sa buhay ko, hindi ang Panginoon. I also became unthankful, unappreciative. I always look on the dark side. I also had a hard heart before. Talagang ayoko magpatawad. Ma-pride tayo noon eh. Ako ma-pride. And I am not ashamed. I am not ashamed that I am a sinful person. No? So kung ako broken, tayo broken, lahat po tayo may pinagdadaanan. Amen po ba? Okay. Sabihin mo nga ulit, brokenness. Brokenness. Gising pa ba tayo? Gising pa? Okay. God is good. God is good. Amen. Kaya naman, my dear brothers and sisters, kapag ang kaaway, si Satanas, ay nandyan na sa tabi mo, di ba? God will create a shield for you. Di ba? Yang problema na yan, hindi yan tatanggalin ng Panginoon para sa'yo. But instead, He will give you strength, He will give you courage so that malampasan mo yung problema na nasa harapan mo ngayon. Amen? Amen. Next. Okay. So, aralin natin tong scripture na to. So, basahin natin ha. Psalms 147, verse 3-5. He heals the brokenhearted. Sige, basahin nga po natin. Again, 1, 2, 3, go. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the number of the stars. He calls them all by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Wow, what a message. Again, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the numbers of the stars. He calls them all by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Wow, this is a very good message. You know what, my dear brothers and sisters, I pray that whatever decisions you are going to make in your life right now, I pray that you will be guided by our Holy Spirit. No? So I highlighted here words, heals, binds, mighty in power, and infinite. Because there are 3 lessons na pwede nating kapulutan sa scripture na ito. Pwede nyo siyang picturean, pwede nyo siyang kopyahin. So what are the 3 lessons? Ayan. First, ang sabi doon sa scripture na yan, if you are broken, kung ikaw ay warak na, God is our healer. No? God has the power to heal you physically, emotionally, no? Spiritually. And I tell you, there is no revival kung walang brokenness. So paano tayo babaguhin ng Panginoon kung di tayo muna masisira? That's why we are called born again. Tama po ba? Kasi once you are born again in the Spirit of Christ, ibang tao ka na. Your God, si Jesus Christ, will be the steward of our life. Siya na ang masusunod sa buhay natin, hindi na tayo. Nagpapasintabi na tayo because we will follow the purpose of Christ in our life. Amen po ba? Amen. Just like sa doktor, di ba? Healer. Ano bang primary task ng doktor? Di ba they heal? Di ba? Meron ako, let's say for example, I have a deep wound. I have a deep cut, no, in my body. Di ba? So kahit na maglumpasay ako sa hospital, kahit na mag-iiyak-iyak ako dyan at takot ako sa injection, the doctor will still heal you. Di ba? You need to get past through that process. Kailangan ma-endure mo yung pain, yung hapde, yung sakit para ka gumaling. Tama po na. Basta ka sumunod. Ganun lang yun. Basta ka sumunod, basta mo gawin yung tama. Di ba? And recently, we had i-share ko lang sa inyo, we had a medical mission before, which is hindi ko siya tinanggap, ni-reject ko siya. Kasi nga, masyado kaming busy during that time. But I tell you, nung time na ni-reject ko yun, parang may pumasok sa isip ko, bakit mo ni-reject? Kailangan ka nga ng mga tao doon, bakit mo ni-reject? Because at the back of my mind, medical mission lang naman yun, wala naman akong kikitain doon. Diba? Sometimes ganun. But at the back of my mind, ini-impress sa akin ng Lord, create kita para mag-serve.
Basta gawin mo yung tama and blessing will follow. Amen po ba? And I'm glad that I still made the right decision. So, talagang tinuloy namin. And totoo naman, pinanghawakan ko yung salita ng Panginoon. Seek God first, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon, wag mong inahin yung mga ibang bagay na nakakahadlang sa iyo. Tama po ba? Tama po ba? So sabi doon, God is our healer and He binds our wound. Hindi lang basta ginagamot ng Panginoon ang ating sugat, kundi pinagtatagpi-tagpi niya. In the middle of our brokenness, God is there. So we have to accept, we have to allow God, we have to invite God na mamasukan siya sa ating buhay, sa ating puso. Because God, whatever you are or wherever you are right now, God will intervene. We'll just have to accept it and we have to open our hearts to God. Amen po ba? Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. And I tell you, mga kapatid, God is waiting for you and He is excited na bumalik ka. Diba? He is excited na tanggapin ka, to heal you, to restore you, and to show you your true value. Your true value and your true purpose. Amen? So sabi doon sa scripture, number 2 lesson, God is powerful and mighty. So how are we going to explain that? God is strong enough to set us free from our sin. Because why? God is omnipresent. God is everywhere. Kahit saan tayo magpunta, kahit magtago ka sa kuweba, kahit lumipad ka, magpunta ka sa ibang bansa, nandoon ang Panginoon. Why? Because God is in our heart. Tama po ba? Tama po ba? Because God is always there. Ang nangyayari lang sa atin, sometimes mga kapatid, nakasara yung puso natin. Mas ini-invite pa natin yung mga bagay na magpapasaya sa sarili natin. But what about God? Are we aligned? Naka-align ba yung mga assignment natin sa purpose ng Panginoon? Diba? Ganun siya ka-powerful. Ganun siya ka-mighty. He can make impossible to possible. Just like what He did to Jonah. Diba? Si Jonah, he ran away and kinain siya, inutusan ng Panginoon yung isda, o kainin mo si Jonah, lunukin mo pero wag mong papatayin. Imagine, possible ba na utusan natin ng isda kung pwede lang no? And I pray to God, sana, no, mag-manifest din sa mga anak natin na sana sumunod yung anak ko. Hindi sa akin hindi sa akin bilang magulang, kundi sa Panginoon natin, sa kalooban ng Diyos natin. And then sometimes as a parent, di ba, we pinipilit natin sa mga anak natin na gawin mo to, gawin mo yan, ganyan, ganun. Di ba? And sometimes nakakalimutan natin na hindi pala yun ang pinapagawa ng Panginoon. Kaya my prayer, whenever I pray to God, ang prayer ko, hindi yung, Lord, sana maging doktor yung anak ko. Lord, sana makapangasawa. Hindi na ganun Ang prayer ko na kay Lord, Lord, kung ano man po yung purpose nyo sa anak ko, Lord, sana yun po ang malakaran niya. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya pag kayo mga single, kaya pag kayo nagkaanak, alam nyo na kung anong gagawin ninyo. Amen? And you are blessed that the church is here to guide you. Alam nyo, nung bata ako, wala naman kaming ganito Walang nag-guide sa amin. Pasaway akong bata nung bata ako. Hindi halata ba? Mukha lang. Nagpipilit maging millennial, pero pa 40 na po talaga. Joke lang. Third lesson from the scripture. God is infinite. Well, infinite. Period. Walang katapusan. Limitless. Endless. Impossible to measure. And I tell you, God's love for us, even in the middle of your brokenness, kahit na patong-patong na yung kasalanan mo, kapatid, kahit habang nabubuhay ka sa mundong ito, God will still use you. Tama po ba? Si KFC lang Ano pa pangalan ni Colonel, yung may-ari ng KFC? The KFC became successful kung kailan 70 years old na siya. Di ba? Tama po ba? Kaya God is infinite. So hanggat nabubuhay ka, hanggat may dumadaloy pang dugo sa blood vessel mo and oxygen, God is still giving you a chance to renew your relationship with Him. Amen? Amen. Nakaka-catch up. Nakaka-relate ba? Nakaka-relate naman siguro.
Kasi gutom na rin ako eh. Ano kayang ulam? Naamoy ko eh. So what are the lessons that brokenness is teaching us? Ayan. So I want you to take note, no? CCPT. Ito yung mga lessons na tinuturo sa atin sa brokenness. First lesson, building our character. Diba? Character building na naman. Parang last year, tuwing presentation, nandito palagi yung character building. Siguro talagang may ini-impress sa akin si Lord na hindi ko pa nade-develop. And I am sure I'm aware at home, medyo bungangera po talaga ako. Lahat naman ata ng nanay, di ba? Now, I want to share something with you, character building. Who among you is watching K-drama? Sino nanonood? Yan. Talagang kami lang ni Sister Reg. Ayaw magtaas ng kamay. Sino sa inyo nanonood ng K-drama? You know, nung kasagsagan ng K-drama, sabi ko sa sarili ko, hindi ako maapektuhan ng virus na yan. Mga K-drama. I don't like to watch K-drama during that time. You know why? Because first and foremost, hindi ko naintindihan kung yung sinasabi nila. Di ba? Pero nakikita mo yung emosyon. No? I don't want to watch K-drama kasi sumasakit yung ulo ko tsaka yung mata ko every time na babasahin mo yung subtitles. Tama po ba? And third, I don't want to watch K-drama kasi nai-insecure ako. Ang gaganda ng mga actor, actress. Ang popogi. Di ba? Parang babata nilang tingnan. Di ba? Ang kikinis ng mukha. Pero pag tiningnan mo yung age, 40 years old na pala. Si Barbie Sue eh. Hindi ba K-drama si Barbie Sue? Basta alam ko K-drama yun pag in-check K-drama. Joke lang. Hindi basta in-check o Japanese K-drama na tawag ko doon. Diba? Imaginein mo, ang kinis ng mukha, ang ganda ng balat, ang haba ng buhok, pero she's already 40 years old. Kaya sabi ko, sana pag naging 40 ako, naging ganyan din ako. And I tell you, nung pinanood ko yung first episode ng Korean series, na-curious ako kasi imagine, K-drama was being endorsed by Disney. Di ba? Sino dito ang hindi nakakaalam ng Disney? Bata pa lang ako, idol ko na yung Disney eh. Kilala ko na lahat ng palabas nila, lahat ng characters nila, mapa-cartoons or hindi. Alam ko lahat ng palabas ng Disney. And then nagulat ako one time, ine-endorse ng Disney yung K-drama. So nagulat ako na I was curious. No? Naging Samarites ako, na-curious ako. Bakit ba meron dito? No? And sometimes, pag may chismisan, di ba? Hindi naman chismis yan eh. Curious lang ako. Imbes na nakikichismis ka, hindi, curious lang, curious. So dahil in-endorse siya ng Disney, binuksan ko yung tablet ko, dinownload ko. Ano bang meron dito sa K-drama? And I tell you, once I watched the first episode, K-drama was really good. Grabe, napakaganda. Pag pinanood mo yung isang episode, hindi pwedeng papanoorin mo yung second episode. Okay, papanoorin mo yung third episode. Ganun sila kagaling. Diba? So, sa kapanood ko ng K-drama, no, every time na pag walang pasyente or nasa klinik ako, K-drama na, walang istorbo ha. Kape ha, ganun ako. Sinasabi ko sa receptionist, Deng, pag may ikaw na, wag mo nang papasukin dito. Ganun. No? And because I love watching that series, isang series na pinanood ko, pero baka may susunod pa. No? Ang naging effect niya, I started loving to eat Korean food. K-drama eh. Ito yung kinakain ni Bongsok. Oy, kilala niyo yun? Bongsok. Ang cute ng batang yun, no? Kimchi. Because I love watching K-drama, I started listening to Korean songs. Kahit hindi ko naiintindihan, kinakanta ko, sinasayaw ko. No? I'm feeling lonely. I gave a second chance at Cupid. Ganun eh, no? Because of that, no? Watching K-drama, inaaral ko na rin yung mga salita nila. Grabe, ganun yung effect sa akin. Hanyong sayo. Gansamida? Sarangayo. Ganun eh. Tumatayo balahibo ko. Di ba? Ganun tayo.
But what if, my brothers and sisters, what if yung eagerness natin ng panonood ng K-drama, ia-apply natin sa Bible book? Amen? It will create an impact to your life, and it will create influence into your life. Hanggang sa araw-araw gagawin mo na siya. Amen? Kaya kapag ikaw ay equipped ng salita ng Diyos, every time na may makikita kang nahihirapan, ang papasok sa'yo, i-disciple mo siya. Tama po ba? Kapag may nakikita kang bumabagsak or nalulungkot, ang gagawin mo, invite mo siya sa church. Di ba? Kung sa mga ganyang bagay, worldly things, nagagawa natin, bakit hindi natin ibigay sa Panginoon? Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Di ba? Pag K-drama talaga pinag-uusapan, daming natatawa, daming nagigising ang spirito, ano? Kaya sabi ko sa anak ko, yung anak ko kasi gusto niya maging hip-hop. Sabi ko sa kanya, Kevin, hindi ka hip-hop, hindi ka gangster, K-pop ka, K-pop. Bongsok. Sabi ko, bongsok ka. Nagagalit siya sa akin pag sabi ko, Kevin, hindi ka talaga pwedeng mukhang gangster eh. Ako talaga kamukha mo eh. K-pop ka talaga. Galit na galit siya pag tinatawag ko siyang ganun. Di ba? Pero he's not watching K-drama or what. Kaya every time na manonood ako ng K-drama, sinasabi sa akin ng asawa ko, ano ba yan, na-virusan ka na. Imagine mo, sasagot ako ng telepono, hanyong sa'yo. Sabi ko, pambira. Pero what if we apply that eagerness to our Lord Jesus Christ? Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, brokenness brings us closer to our God. Why? Lumalayo tayo sa Panginoon, but this is the good news. God is not mad at you. Hindi siya malayo sa iyo, ikaw lang lumalayo. God is not mad at you, but He is madly in love with you. Sarap sa pakinggan, ano? Sarap pakinggan na kahit nasalbahe ka, di ba sa magjojowa, pag may ginawa ka, hiwalayan na. Ayoko na sa'yo, break up na tayo. Kay Lord, walang ganun. Walang hiwalayan kay Lord. Basta nabubuhay ka, meron ka pa rin chance na lumapit sa Panginoon. Amen? And kapag tayo ay nagkakasala, kasi tayo ay lumalayo sa Panginoon spiritually. Kaya, ang lesson, walang hiwalayan pag si Lord ang nandyan. Hugot na naman. Hugot. Next, push to purpose. Di ba, brokenness will bring us to our purpose. Tama po ba? Di ba? Last time, 3 weeks ago, we have talked about purpose. But what if ang purpose mo ay hindi yung ginagawa mo? What if kung ang purpose mo ay yung ginagawa ng nagagawa sa puso mo? Tama po ba? Make sense. Ulit. What if kung ang purpose mo ay hindi yung ginagawa mo, kundi yung nagagawa ng ginagawa mo sa puso mo? Nag-ayos ako ng upuan, hindi yan ang purpose ko eh. Instead, ang pinaka-purpose ko ay yung lesson na tinuturo sa akin ng Panginoon. God is teaching me discipline to come early to church. God is teaching me to be diligent, na ayusin ko yung pag-a-align ng mga upuan na yan. God is teaching me to become more faithful, to become perfect in every small way. Bakit? Kapag yung maliliit na bagay na pa-perfect mo, I tell you, kapag dumating ang malaking pagsubok sa buhay mo, kayang-kaya mo yan tawirin. Amen? Kayang-kaya mo yan lampasan. Amen? So yun yung ini-impress ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Yung ginagawa ng Panginoon sa puso mo. Just like what happened to David. Sa tingin ba natin na ang purpose ni David ay patayin si Goliath? Yes, maybe yun ang purpose niya. But the real thing is that yung lesson na inimpress ng Panginoon kay David. Di ba? God was teaching David to be courageous. God was teaching David to remain faithful to Him and to depend upon Him. Because even David, hindi siya makapaniwala na kaya niya palang gawin yun. Na meron pala siyang impossible strength na binigay ng Panginoon because he declared his full dependence on God. Amen? So for short, sasaliksikin natin yung puso natin. Yung pala yun, hindi pala ang purpose ko ay para magwalis. Yung pala yun, hindi pala ang purpose ko para
ayusin yung mga upuan. Ang talaga palang purpose ko, yung lesson na tinuturo ng Panginoon sa puso ko. Di ba? Gagawa ako ng assignment, hindi yung basta ka makagawa ng assignment, kinopya mo, tapos na. No? Lagyan mo ng konting design, i-memorize mo ng, relate. Joke lang. Lagyan mo ng konting design yung assignment mo para si teacher matuwa. Di ba? Sarap. Tapos, lagyan mo, i-memorize mo lang ng konti para pag nagkaroon ng biglaang quiz, ready ka. Yun yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Diba? Next, brokenness is teaching us to testify for the goodness and greatness of our Lord. Testimony gives hope, no? Gives hope to others, and it strengthens faith. Hindi ka ginamit ng Panginoon para sa sarili mo. Ginamit ka ng Panginoon, sinira ka ng Panginoon, God allowed you to be broken. God allowed you to suffer so that one day, dadating ang oras, ikaw naman ang tutulong sa mga taong nakapaligid sa iyo. You will become an inspiration. You will become a testimony of God's greatness and God's mercy. Are you okay pa ba? Okay pa? Relate? Broken pa ba yan? Broken? Tingnan nyo nga. Broken na yung sikmura ko eh. Diba? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi naman doon, there is beauty and blessing in brokenness. Hindi ka basta sira. Meron kang value. Diba? And I would like to share this to you. The Mark 14:3. Let's all read. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. So nasan daw si Jesus Christ? Nasa Bethany. Nasan siya? Sa bahay ni Simon the leper. Nung panahon, when you say leper, it means isolated. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, katumbas siya na si Jesus Christ ay wala sa BGC. Nandun siya sa area ng mga squatter. Ganon. Ganon ang description pag sinabing leper ka. Nandun siya sa bahay ng mga squatter, nandun siya sa bahay ng mga addict. And everyone was surprised, dumating si Jesus Christ. And this one woman, itong kaisa-isang babae, hindi sinabi ko anong pangalan niya. She came with an alabaster jar with a very expensive perfume. May dala-dalang expensive perfume. Sinong nagpe-perfume dito? Ako, naliligo ako ng perfume. Kasi I want to feel it. Para pag dumaan ka, bango. But long time ago, mahal pala ang perfume. It's called very expensive. So kung titignan natin, baka yung expensive perfume na yan, na pagmamayari ng babaeng nasa squatter, ay katumbas na ng buong savings niya. Tama po ba? Or baka yung expensive perfume na yan, ay binigay niya na lahat para lang makabili siya ng perfume. Kumbaga sa panahon natin, itong expensive perfume na yan, katumbas siya ng buong negosyo natin. Kaya naman, my dear brothers and sisters, the scripture is telling us that whatever or the most valuable possession I have, I give it to you, Lord. Di ba? I give it to you, Lord. So whatever it is that you are holding on, your most valuable possession, kung meron kang pinanghahawakan ngayon na hindi mo maiwan-iwan, let's broke that jar and pour it out to Jesus Christ. In the middle of your brokenness, pour it out to Jesus Christ. Come to God. Come to the Father. Amen? Come on, church. Amen? Amen. Diba? So, broke that jar. Ano pang pinanghahawakan mo? Broke that jar and pour it to Jesus Christ. To Jesus Christ. Because God can still use you in your brokenness. And brokenness is beautiful because of where it will bring you. Saan ka ba dadalhin ng brokenness mo? Pwedeng sa kulungan, Pwedeng sa kulungan, pwede rin sa pulpito. Possible, right? Di ba? Pag hindi mo na-process ng maayos ang brokenness mo, malamang sa kulungan ng diretsyo natin or sa impyerno. But if you process that brokenness carefully, align kay Lord, baka sa pulpito ka pa mapunta, Panginoon.
kapatid. Amen? Amen, amen, amen. Kaya nagugulat tayo minsan, may mga taong kriminal, pero right now, they are the ones testifying for our Lord Jesus Christ. Just like Apostle Paul. He was a murderer, but he was considered the greatest apostle of Jesus Christ. Kaya nothing is impossible. Hanggat nabubuhay ka, hanggat humihinga ka, God is giving you a chance to renew your relationship with Him. Hindi ka forever broken. Dadating ka sa point na mabubuo kang muli. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And when we are broken, of course, we feel pain. Naniniwala ba kayo mga kapatid that the greater the brokenness, the bigger the blessing? Amen? The bigger the purpose, the bigger the pain. Maaring inalaw ka ng Panginoon na danasin mo yung kahirapan na yan kasi meron siyang itinuturong lesson sa iyo. Just like for example kay Abraham, di ba? Ang promise ng Panginoon kay Abraham, I will make you the father of all nations. Pero what happened? 100 years old na nung nagkaanak si Abraham. Sarah was 90 years old nung nagkaanak sila. So sometimes ganun tayo, di ba? Lord, mag-aasawa rin lang naman ako, ba't pinaabot mo pa ng 40? Single pa rin ako, 45 na ako, 50 na ako, wala pa rin akong jowa. Baka naman, Lord. Di ba ganun tayo? And sometimes, Lord, pagyayamanin mo rin naman ako kung kailan nataningan na yung buhay ko, kung kailan 2 taon na lang, doon mo pa ako pinayaman. You know why it's taking so long? Bakit tayo ganun? Kasi we miss the lessons that God is trying to teach us. Bakit sa tagal-tagal ng panahon, ibibigay rin naman pala. You know why? Because we miss the lessons that God has for us. Tama po ba? Just like for example, I will use my own life as example. For example, I was born in 1986. Yan. I was born in 1986. So alam niyo na kung anong edad ko. Yan, pa-40 na po tayo. So, my first encounter with Jesus Christ was when I was 5 years old. That was 1991. So, one step. No? Nandito ako, pero yung future ko nandun. So, excited ako magpunta. Tama po ba? So, my first encounter with Jesus Christ when I was 5 years old. No, nasa Antipolo. Tuwan-tuwa pa ako nun kasi kids church eh. First time kong makapunta sa church na magsusulat ka, magdodrawing ka, no, kakanta ka, sasayaw ka. And then, looking back, fast forward, nag-high school ako. Yan. So, year 2000. Yan. Pagtungtong ko ng high school, I was very eager. Lahat na yata ng contest, sinalihan ko. No? I became the varsity player, CAT officer, JS Prom, syempre hindi pwedeng mawala yan. Nakadikit daw sa ganun tayo. Academics, quiz bee, singing contest, contest sa pagtula, pati declamation, oratorical, palagi ako nananalo nun eh. Alam mo ba, every time na may event, sa school, ako yung palaging MC. Sabi ko, gustong-gusto ko naman. So after that, college. Yan. So nung college ako, I was undecided anong kukunin ko. Pero ang talagang gusto kong kunin nung college, I want to enroll in a culinary school. Hindi ako inalaw ng parents ko. And then sabi ko, sige, kung di ako magkukulinary school, I want to become a journalist. I want to become a newscaster, so mass communication. Ayaw din ng parents ko. And during that time, kasi ayokong magdoktor eh. Ayoko talaga magdoktor noong time na yun. So during that time, uso yung nursing. Sabi ko, sige na nga, nursing na lang ako. So nag-enroll ako ng nursing, 1 taon ako sa nursing. Sayang din, no, yung 2 semester. Pagdating ko ng second year, pagdating ko ng first year nursing yon, medyo nagloko-loko tayo noon, yan. Natuto tayo magbisyo, totoo, no? May mga revelation kayong alalaman, alam nyo na, no? The Samarites in you is showing up, naku-curious, okay? So pagdating ko ng second year, doon na nag-decide ako. Sabi ko sa nanay at tatay ko, Ma, sige na nga, susundin ko na kung yung gusto nyo. Sige na, magdodoktor na ako. Ayoko magdoktor kasi nga ang tagal. So, I switched my course. So pagdating ko, kasi my course is a 6-year course. Pagdating ko ng 4th year college, ayan na, nakilala ko na yung asawa ko. Hindi ko akalain na siya pala yung mapapangasawa ko. Girl!
Akalain mo pagdating ko, no, I got pregnant early. Sorry to tell, but that's the truth. And I am not ashamed of that. It was way 2007 when my first son was born. And it really did taught me a lesson until such time na graduate ako. No? Just like what happened to Joseph. No? What if, no, kinento ko lang just for you to understand, what if may pira-pirasong tinatapon ang Panginoon sa daan natin that we forgot na pulutin yung mga life lessons na yun. Just like what happened to Joseph. Diba? Si Joseph the dreamer, meron palang malaking dream ang Panginoon sa kanya. Diba? Merong malaking dream ang Panginoon sa kanya, pero ang dream niya is magbabow down lahat ng mga tao sa kanya. But what if pipira-pirasuhin natin siya, no? Joseph was hated by his brothers. Joseph was sold into slavery. Free-name up siya. Binagbintangan siyang ng rape. Kinulong siya, kinalimutan siya. Diba? What if, kung yung pira-pirasong karunungan ng Panginoon ay itinuturo pala niya sa atin since 1986. No? Nagbabato ang Panginoon ng love, nagbabato ang Panginoon ng courage, nagbabato ang Panginoon ng faith, ng humbleness. And ako, excited ako pumunta sa future ko na yun. I forgot na pulutin yung mga life lessons na yun. So ang nangyayari, excited akong magpakasal, pero yung lesson na tinuturo sa akin ng Panginoon nung single ako, hindi ko napulot. So what happened? Ginagawa kong outlet yung asawa ko, palagi ko siyang inaaway. Ginagawa kong outlet yung anak ko na palagi kong kinakagalitan kahit wala namang nangyayari. What if ganon yung ginawa ng Panginoon sa atin? And sometimes, tignan nyo yung paligid nyo, baka may tinatapon na piraso ang Panginoon sa ating paligid. Tignan nyo yung paligid nyo, baka may tinatapon siyang Pokemon. Pokemon. Mga pira-pirasong learnings and experiences. Now, for me, being caught up to that situation, I was very excited. Gustong-gusto ko nang makatapos. Gustong-gusto ko nang magtrabaho kasi I want to survive. Nalimutan ko yung mga piraso na tinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya ang sabi naman ni Joseph sa kapatid niya, no? Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it all for good. God caused it to happen. May masama kang balak sa buhay ko, but God turned it around so that He brought me to this position so I could save the lives of many people. So ibig sabihin, yung mga pira-piraso na nakulong si Joseph, kinalimutan siya, pinagbintangan siya, mahalagang piraso pala yun. Mahalagang piraso pala yun para ma-fulfill niya yung purpose na binibigay ng Panginoon sa kanya. Amen po ba? Kaya tayo, tingnan natin yung paligid, baka may mga pieces dyan, may mga broken pieces dyan na tinatapon ng Panginoon na kailangan nating matutunan. Diba? Kaya naman, whenever I look to this, dumating ka sa point na gusto mo nang buuhin yung puzzle, pero kulang yung puzzle. Hindi mo siya mabuo. That missing puzzle will leave a hole into your heart. I tell you, a painful experience will remain painful until you realize the purpose of God behind it. Amen? Kaya, looking at this puzzle, at these pieces, ito yung piraso na tumigil ako sa pag-aaral ko. Ito yung piraso na masyado akong dependent sa business namin. And then, ito yung piece na nanganak ako ng maaga. Diba? And then, ito yung piraso na left out ako, natuto akong magbisyo. And then, ito yung piraso na nawala yung anak ko. Akala ko hindi ko na siya makikita. Akala ko natangay na siya ng kung sino. No? And then, I was about to complete the puzzle.
pero hindi ko makumpleto dahil meron akong isang peraso sa buhay ko na kailangan kong balikan yung lesson na tinuturo ng Panginoon ngayon. Kaya ngayon, I am struggling to make my heart whole. But then again, God made me whole. Nagigets nyo? Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, sabi sa Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love them. God causes everything, the good and the bad, for the purpose of following God. Nagigets? Amen? Nandito yung, sa pasaway akong tao, nandito yung graduate ako, natapos ko, ilang taon ako sa college? 8 years? Nandito rin yung namatayan ako ng mahal sa buhay. Pero nandito rin yung nanganak ako. Di ba? God causes everything to work together. Whether good or bad. No? Kailangan kahit saan ka mapunta, may dala-dala ka. And my lesson here, mga kapatid, na kung ano man ang pinagdadaanan mo, huwag mong kalimutan, pulutin yung mga broken pieces na nasa harapan mo. Because those broken pieces, no, gagamitin yan ng Panginoon pagdating ng araw. Does it look broken to you? Yes, it's broken, but it's made whole by God. It's broken, pero pinagtagpi-tagpi ng Panginoon. Kaya kung merong missing pieces dyan, balikan mo, baka meron kang hindi na process. That's why we become broken to pieces. There is beauty, there is blessing in brokenness. Kaya kung may pinagdadaanan ka, kapatid, huwag mong kakalimutan to. That God loves you. Mahal tayo ng Panginoon, kahit anong klaseng tao tayo, kahit masama na kung sama-sama, hanggat nabubuhay tayo, God will use you. Yung mga pinagdaanan mo, bago ka makarating sa kinakatayuan mo ngayon, yung mga taong nagpahirap sa'yo, yung mga taong inalipusta ka, this is not the time for you to have revenge. This is the time for you to come to the Father, to come to Jesus Christ. And I hope na kung ano man po yung natutunan natin ngayon, ay tumimo ito sa bawat puso na narito sa church ngayon. God is good, God is great, amen. Tayo po ay tumayo. My dear brothers and sisters, I want you to sing this song. This song is dedicated for you all. Intindihin natin yung lyrics, intindihin natin yung message. We are all broken, yes, Lord. But because of your grace, because of your mercy, Lord, you made me whole. Before the world began, Amen. you were on His mind. Kapatid, hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na ng And Panginoon. every tear you cried, Ganon kakakilala ng Diyos, Panginoon. His eyes. Because of His God great knows your love, flaws. God He knows your gave His imperfections. only Son. Ibigay mo yan sa Panginoon, kapatid. Everything was done so you would come. Before the world began, you were on His mind, and every tear you cried is precious in His arms. Because of His great love, Yes, Lord, it's your greatest love, He gave Lord. His only Son.
you would come. And nothing you can do could make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave us only son. Everything was done so you would come to the Father. Till your gift is full. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the world, the power of his blood. Everything was done so you would come to the Father. Though your gift is small, broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the world, the power of his blood. Everything was done so you would come. Kaya naman, my dear brother and sisters, nasa ang stage ka ngayon ng buhay mo? Anong piraso ng buhay mo ang binubuo mo ngayon? Yes, nagbibuild ka ng career, nagbibuild ka ng pamilya, nagbibuild ka ng negosyo. Mga kapatid, my dear brothers and sisters, whatever in stage you are right now, huwag mong kakalimutan, pulutin yung mga pira-pirasong tinuturo ng Panginoon sa iyo. Huwag mong kalimutan, pulutin yung mga life lesson na tinuturo ng Panginoon sa iyo. Simula nung pagkabata mo pa lang, nung nag-high school ka, nag-college ka, nag-asawa ka, nagkaroon ka ng pamilya, nagkaroon ka ng negosyo, ng trabaho. And sometimes dadating tayo sa point na, Lord, hindi ko na kaya. I need that missing peace in my life, Panginoon. Lord, show me the way. Lord, show me the way. Give us strength, Lord. Give me wisdom, Lord. Na yung paraan mo na dating hindi ko naiintindihan, Lord. Now, Lord, binuo mo ako. You made me whole, Lord. And I know now, Lord, that you have a big, a great, a huge purpose in my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that kahit na ako'y warak na warak, kahit na ako'y sirang-sira ang pagkatao ko, niyurakan ang pagkatao ko ng kahit sino, and sometimes, yung pinakamamahal ko pa sa buhay, siya ang sumira sa akin, Panginoon. Lord, salamat po dahil nakilala kita, Panginoon, because in you, I was made whole. Maraming salamat po, Panginoon. Lapit tayo kay Lord. To the Father, though your gift is small, broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the Lord, the power of his blood, everything was done so you would come to the Father. Though your gift is small, broken hearts, broken
information we have heard from you. Maraming salamat po na nagkaroon kami ng revelation sa aming puso, nagkaroon kami ng conviction sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for accepting us even in the middle of our brokenness, Panginoon. Totoo nga po, Lord, indeed, that there is blessing, that your mercy is most effective in our brokenness, Panginoon. Samahan niyo po kami, Lord, sa journey na ito, Panginoon. At sa pansamantalang paghihiwa-hiwalay namin, Lord, nawa ang Espiritu ninyo ay manatili sa aming puso. We are broken, Lord, but you made us whole, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Kayo lamang po ang aming tinataas. Kayo lamang po ang aming pinapapurihan sa ngalan na inyong anak na Jesus. Amen and amen. To God be the glory.